Okay, so this is a special episode 3809, 3810, and 3811. So gagamit tayo dito ng tarot. Okay? So alamin natin, no, kung ano ba yung mga bagay na pwede niyang idagdag sa mga tinutukoy niyang sikreto, adventure sa buhay, at power. Pwede niyong i-link yung power sa paparating na eleksyon at yung mga sikreto na ilalabas nila sa kapwa politiko, 'di ba? So pero dito kuha tayo ng 3 ulit para malaman natin. Una, oh, lovers. Sikreto sa mga pag-ibig at relasyon, lagot. Allah. Pangalawa, ay, 4 of Swords, kulang sa pahinga. And pangatlo, ay, Wheel of Fortune, hala, ito maganda. O ngayon, yung sinasabi ditong adventure, kaya na nating i-connect yung ibig sabihin ni universe ngayon, 'di ba? And kung magtataka kayo, bakit ang cute ng card ko ngayon, 'di ba? Ayan. Maganda 'yan para maganda ang vibes natin. Okay, balik tayo dito. Ito ang sinasabi dito, this is the Lovers card. So doon sa mga tao, tinakpan ko lang kasi baka ma-capture, no? Ano kasi sila? Hubo. Ngayon, dito sinasabi, marami kang pagdadaanan sa relasyon na meron ka. So, paghandaan mo ito, ibig sabihin, posible na mai-stress ikaw at magkakaroon ka ng kakulangan sa pagpapahinga. Or kailangan mo talaga dahil ano ka, yung parang exhausted ka. Kasi, alam nyo, nakamamatay yung mental stress. Lalong-lalo na kung ito'y related sa mahal mo sa buhay. And then, hindi ka makaka-focus kung meron kang ganon. Pero, di ba, kasi dito sinasabi, yung keeper of secrets, ibig sabihin, mapapagod ka sa mga madidiscover mo na sikreto. Kasi dito, yung sinasabi dito sa daily episode na power, yung tinutukoy is the Wheel of Fortune. So, ibig sabihin, maraming agawan na magkaroon ng magandang buhay. Yung Wheel of Fortune kasi, dalawa ang side nun. Literal na blessing sa'yo ni God na darating ang panahon, yayaman ka, uunlad ka. 'Di ba? Pangalawa, yung other side nito is yung aura ng mga tao na greedy. Ito yung ninakaw nila, inagaw nila. Ito yun. Naalala nyo yung news na isang seller or online seller na mag-asawa, pinatay sila dahil sa utang na 13 million at naiwan yung anak. 'Di ba? Yun. Ito yung example nito, the power and the money itself. Na dahil sa pera, ipinagkalulu niya, no? Yung kumparin niya at kumarin niya, dahil dun sa utang niya na 13 million. 'Di ba? Sa sobrang pangarap niya na masolo niya at ma-isolate niya yung lugar na yon. So, 'di ba mas masama 'yon kumpara sa ginawa kong pagbahagi ng maliit na process para i-barter sa Diyos na masalba yung buhay. Pakatandaan nyo, lagi nyo sinasabi sa akin, magdasal tayo at kailangan buo ang tiwala natin sa Diyos. Buo ang tiwala ko sa Diyos. Pero sa dami ng taong makasalanan sa mundo, hindi ko kayang idasal lahat-lahat yun. 'Di ba? Diyos nga, isinakripisyo sarili niya, hindi pa rin nabigyan ng value ng tao. Ako pa kaya, 'di ba? Kasi yung magagawa ko, i-encourage ang lahat ng tao na magtulungan tayo.
para maraming maisalba. Kasi, Pilipino tayo, kung naaalala ninyo, yung bayanihan. Sa bayanihan kasi, hindi naman mabubuhat yung bahay. Di ba? Nang mag-isa. Dapat, minsan, isang barangay talaga magbubuhat doon. Depende pa sa laki ng bahay. Ngayon, ito na, lumabas na. So, paghandaan ninyo, na simula sa araw na ito, marami ang relasyon na mawawasak dahil sa mga sekretong lalabas. So, kung gusto mo at ayaw mong atakihin sa puso, kung anong mga sekreto madidiscovery mo, pwede kang magpa-reading, pwede kang magpa-ritual, pwede kang magpa-cleansing, ganun yun. 'Di ba? Kasi, wala eh. Yun lang yung paraan para mapaghandaan mo ang signos na meron ka at meron ang bawat tao. Huwag nyo sa akin sabihin na kung panahon na, panahon na. Paano mo malalaman kung panahon na kung yung disgrasya ay gawa ng tao? Hindi gawa ng Diyos. Isa pa yan. Paano mo ma-identify na namatay ang tao sa kagustuhan ng Diyos o namatay ang tao sa barang? Kung natural ka lang na tao. Sabihin mo, never mong ma-identify, di ba? Na yan, namatay yan. Dahil sabi ng doktor, cardiac. Sabi ng doktor, ganito. Sabi ng doktor, ganyan. Diba? Pero sino sa inyo naka-experience, malala na ang sakit na nararamdaman? Pag nandun ka sa ospital, walang makita. Hindi ma-identify ng ospital kung anong sakit mo. Hindi lumalabas sa laboratory. Pag yan nangyari sa'yo, pag-isipan mo, dahil barang yan. Barang. Yung mga sakit na hindi na-identify ng mga doktor at ng mga eksperto, barang. Yun. So, paano mo masasabi? Ililibing mo na lang ba na hindi mo man lang, tawag nun, bibigyan ng hustisya? Diba? Kahit yung kalamidad, pwede nilang gamitin para hindi malaman na doon nila idinaan. So, tandaan mo forecast ang mga bagyo. So, kung gagamitin ng mambabarang yung lakas ng bagyo na yun para malasin ka, maanod lahat ng pinaghirapan mo, maabo ang lahat, gagamitin ngayon alang-alang sa utos ng kliyente niya. So, kapag ikaw ang nabarang, huwag kang magsayang ng oras. Kapag ikaw ang nagayuma, eto tandaan nyo, ang gayuma hindi lang ginagamit sa pag-ibig. Ang gayuma ay ginagamit din, kontrolin ka sa yaman mo, kontrolin ka sa mga taong gugustuhin mo, kontrolin ka sa mga tao, sa mga naririnig mo, sa negosyo mo, sa kalusugan mo. Akala nyo gayuma, pag-ibig lang, hindi. May gayuma para manghina ang katawan mo hanggang mategi ka. So, ingat dyan. Okay? Proceed tayo sa English episode natin. Thank you sa suporta ninyong lahat. Maraming salamat po sa lahat-lahat na naniniwala. Good noon.